napaparaan, yan ka na naman. Yang mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Huwag kang mailang, sabihin mo na lang. Baka pareho lang tayo ng nararamdaman. Di naman ako may pagkakataong parang ubos na, madadapa ka kung kaya akala mo tapos na. Pero tumayo ka lang palagi, marami pang pwedeng mangyari. May pagkakataong parang ubos na. Ano na dyan makin? Ito na yung panahon na sinasabi ko sa'yo na darating. Dating puno ka na kung mamunga ay kaing-kaing, pero mas yumabong yung galit na aking tinanim. Tignan mo ko sa mata nang maranasan mo ngayong tumingala. Ako yung batang natutulog doon sa kwadra sa liit ng pagkasala. Bumabangon na iniinda ang latay at pasa. Iyo pa bang naaalala yon? Yung mga panahon. Si Bayaw Lip, tangina, isa yan sa mga pinaka gigil. Ang ina-expect ng tao sa akin, hindi ako yung mananalo, pero lahat ng yung gasolina yun eh. Ayaw, todo natin, bigay natin lahat. Yung goal natin, syempre magbigay ng pinaka-solid na laban, lalo na isa buhay finals to. Good luck sa atin dalawa. Alam ko naghanda ka, naghanda din ako. Bigay natin to para sa atin lahat, para sa buong 3GS, para sa lahat ng mga naniniwala, at para sa lahat para sa lahat ng mga hindi naniniwala sa atin. Atin tong taon na to, Bayaw. Yeah. Yun, Bayaw, nakarami na tayong laban at syempre para sa akin, wala na sa akin kung sino mag-champion. Basta 3GS ang hawak ng trono. History yung mahahawakan mo kung sakaling ikaw mag-champion, di ba? Kaya masaya ako kung ano makahihinat na neto at mahal na mahal kita. Love you. Flip Top, Ahon 12, Day 2. Huling laban na ng 26 battles natin. Isa Buhay 2020, final sa ingin mo po. Isa Buhay 2020, final sa parating. Flip Top, magigay para sa parating natin laban. Isang malaking shoutout sa PSP Gym, isang malaking shoutout sa Villainware 1989 Watches at sa lahat ng tumulong para sa buong event na to. Flip Top staff, Flip Top MCs, lahat ng hip-hop sa Pilipinas, tuloy lang tayo. At syempre, mga nahihirapan pa rin sa pandemya, sana maitawid nyo yan. Kapit lang tayong lahat at sana nakakatulong rin kami sa pampabawas stress nyo. Sa kanan, galing pang Rosario, Pasig, para sa inyo, magingay tayo lahat para kay MZ. Yan ka na naman. Yung mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Huwag kang mailang, sabihin mo na lang. Baka pareho lang tayo ng nararamdaman. Di naman ako magkakalit, pwede kang lumapit. Pag-usapan natin ang masimulan. Di naman masamang namin may gusto. Tapos sa'kin mas mabuti ng magkaliwanagan. Pasig, Leyte. At sa kaliwa naman, representing Malabon at Cavite, magingay tayo lahat para kay Lip Cram. Alam mo ba na itong bakal sa mukha mo ang pinakamasaya na bagay na magagawa ko? Gamit palad na makalong minsan kong pinantrabaho sa tao na halos mabuyin ang aking pagkatao. Sino ka mo? Ikaw nga to at nagkapalit na tayo ng estado, pero may ginto akong ibabalato. Nadadapusan man dako, mas mainam kung sa bao. Hanggang sa ikay mamaho, maganda na yung regalo. Yung makita ka sa karo sa kabaong na sarado. Luha ng aligayahan ang atin sa'yo ng tao. Kung kalabitin ko nga, kagustuhin ko man yung kaso. Ako ay napaisip, di ako kasing sama mo. Shoutout to Jess, Ibantang Patisan, Happy Dreadlocks Hair Studio and Body Bruising, kay Pops Anthony Martinez, Anti-Cocal Villainware, Boss Emil Martinez, Snap Backyard, Pinsan Aldrin Ventura, happy birthday. Dembols ng Tampo Paranaque sa inaanak ko, Raquel Vallejo, Akmon Talban Family, kay Boss Sanjo, Boss Pepito, kay Doc G. Lumbad ng Quezon City. At shoutouts din kay Doc at Doktora sa mga kasama rin natin dito. Nanalo ng coin toss, si Lip Cram, piliin niya mauna, si MZ, tig 3 minuto to. Ngayon siguradong siyam na yung horado natin. Pakinggan natin, unang banat, Ahon 12, Isa Buhay 2020, MZ. Gang! Yes! May dala nga pala akong martilyo. Wala pala. Sayang pera kung bibilin pa. Eh kasi dapat daw
pukpukan, yun ang hinihiling niya. Nasa finals ka na bayaw. You nailed it. Kaso ako may ididiin pa. Hanggang matanggalan ng ulo, tapos ibabaon ganito pag finishing na. Pero pag siya daw ang lumagari, pati 2x2 hati. Bungi! Kaso titulado na to't simentado, kaya itong lagari nyo, bungi! Ano, usapang construction na may suntok, wala tong building permit, pasintabi po. Pwede nyo na itong hukayan kasi pagtapos, di nyo ito maitatayo. Kung sa'yo puro multiverse na predictable para lang masabing lyricist, ako Dr. Strange sa kada round puno ng possibilities. Hindi ito director's cut. Ito ay full clips para sa nag-aabang na crowd. Intro pa lang, Deadpool na. Hindi ako magsasayang ng round, kaya bang! Nakatutok sa mukha mo one shot na parang POV. Walang tsansang makatakbo kahit mag-file ng COC. Boto ba inaasam mo? Hindi ito usapang politika. Pero delikado ka sa pikos. Lalo na kung pusi ka. Sa Paris nyo daw na paborito, mas lulutang yung laman. Sino na nakakita ng kaldero ng Paris dyan? O di ba nakakagulat? Sa Paris mo, ang lumutang yung laman. Tang-ina, wala ng utak. Niluto na, hilaw pa rin. Issue. Yung beef, wag nyo nang buklatin. Basta sa akin, walang luto-luto lip. Ganyan ako karer, pero seryoso. Bias 3GS nung laban nyo ni Jonas. Kailangan pa ba na banggitin? So nananalo ka lang pag hindi pantay ang pagtingin ngayong may... Nananalo ka lang pag hindi pantay ang pagtingin ngayong may sight na kaharap. Hindi ka nahahakbang sa guhit. Manita sa Squid Game na humarap. Ngayong ka magyabang ng movement. Dahil kung usapang music lang, sa akin may MTV. Ito ay MP4 laban sa MP3. I'm just chilling sa stage. Kala mo SVC pero tanaw mo na yung aura parang BGC. Kaya may simile, metaphor, double meaning, o mga baong synonym. Wala pa rin kasing kahulugan itong dala kong guillotine. O di ba napakasimple na ng bagsakan, pero sa madugong paraan, parang doble kara na tinoskoy yung umiikot ulo na lang, ano? Ambagan pa rin ba? Sa delivery pa lang, alam nyo na sino pang paluan. Sinong mas natural? Di ko kailangan ng kaambagan, sanay ako magpaluwal. Delivery, luwal. Belated happy birthday, 30 ka na. Sana umabot ka ng 40. Shot na! Ako ang galante mo kainuman. First round is on me. Pasensya na. Pasensya na. Hindi ko to pwedeng iregalo. Alam kong lumakas ka din pero kung last year pa to ginanap, hindi ka naaabot ng 30 na parang Pebrero. Oo, no 2020, gumaling. Saludo bro. Nakawala ka sa mid-tier. Kaso 2021 na bayaw taong huto. Tapos na ang leap year. Hindi na ako magre-rebat. Partida. Yabang yun, no? Gusto lang sana ako sabihin dahil nandiyan dyan si Apex kaya si Looney. Meron lang talaga ako sasabihin. Huling live performance ko, lasing at maaoy. Napakaraming di sumang-ayon. Gagamitin ko na rin tong gabi para manghingi ng dispensa kay Apex tsaka Marlon. Kahit hindi ako mag-champion dito sa laban, pare, kahit hindi ako mag-champion. Gusto ko lang malaman kung naging proud ba si Idol na sa narating ko na nayon. Proud ka ba, Lons? Kaya ako lang ito naisip, mga pre, nakaka-bad trip kasi. Inaaway ko kayo, tas si Sakit, tropa kami. Kaya sabihin ng hipokrito, hibang o gago lang, Lons, tanggapin mo dispensa ko. Alam mo na, tao lang. Yo! Alanganin daw ako sa finals.
At ang proof, karanasan niya sa battle rap. Kada battle ko, nag-i-improve. Ini-enhance ko aking crap. Gets mo na yung punto, dude. Dahil ikaw ay gamer cap. Ngayon mo iyabang yung experience sa madalas mag-level up. Squatting sa squatting, pero sa image ay lumayak. At sa executive na village, mas pinili niyang gumalak. Usapang battle ay dailes. Pare hindi mo ko kaya. Sa hood ng home along dariles na natiling sunog baga. Kaya pa, kaya pare nigga, what? Panay pa-cute sa camera, kaya squatting tingin sa atin. Tapos ngayon, rich kid ka na, kahihiyan mo tang ina, iniwan mo sa amin. Dating papansin at makulit, tumahimik, bumait, kumarakter na at umakting. Alam mo yung masakit, nag-reference ka ng damit, pero di mapanindigan yung sarili niyang branding. Pero speaking of damit, battle nung di GL evidence na kupal tong aking ka-rival. Kami ay pubo represent tapos ni-reference mo tribal. Kaya ang utos ni Sir J, pauwiin na umiiyak. Tung nakapubo sa Manila ay tsak na masisibak. Kasi mag-reference ka na naman ng movie na talagang sikat ngayon. Ganyan siya kumuha ng advantage, galawang newbie ka na chong. Bago makipagpalakasan to sa stage, puta, nagmo-movie marathon. Lucifer, Queen's Gambit, basag sa akin yung ganyang hirit. Dahil sa do or die na laban, wala ka ng aasahang series. Tapos magbabanggit ng sodium, degree, Fahrenheit, sobrang generic mo at basic. Pinapamukha mo ba sa amin, ha, na kayo lang may Netflix at nag-grade 6? Ayos ka lang? Linya na ba yun? Ang bobo mo kasino, tangin ng estilo. Tangin ng estilo. Pinaglumaan na si Ste, dapat yung video niya may bloopers na. Most improved ba tong piste o baka naman late bloomer ka? Kaya wag ka sa akin magyabang. Si Krega nga nakatay ko. Habang siya ay tumabla lang. Sa makatuwid nakatay to. Yung ticket ko sa finals par, puro veterans ka match up ko. Siya all-star weekend rising star, puro rookie na sa lineup mo. Unico GL at Luxuria, detalyadong 4 bars kanyang gamit. Magaling ka sa construction site. Pang George Foreman aking punches. Kaya hindi yan hassle par. Kung 4 bar set ang kanyang asset, sapat na aking angle bar para ilaglag ka sa bracket. Kasi yung 4 bars mo, okay yung substance. Lutang naman yung texture, pero nagiging OA yung performance dahil sa dami mong gesture. Talagang ina-emphasize masyado, nangihikayat yung mata. Kayo naman parang gago. Pinagmumukha kayong tanga. Di porket bara, detalyado, tangina mo, smart ka na. Nagpakita lang ng details, bigla na kayong nagpapadala. Diba? Alam kong kargado ka ng bars, hangad mong umangat sa laban. Kaya itong gusto mag-rise ay akin nang tinatakalan. Oo, biglaan kang nang gulat dahil bumigat ang iyong sulat. Ako'y di daw makakausad pero malikot ang aking utak. Sick daw tong kalaban ko. Wala na daw makakalunas. Pero pag silip kalaban mo, mahahanapan ka ng butas. Kaya ibuhos mong lahat. Ngayon sa akin ka magpabida. Kung ikaw yung vintage daw na site, ito yung lip cram ng new era. Nagsorry ka kay Loons. Napanood nyo sa harap ng camera. Ikaw nga tong di pinangatawanan yung branding, wala pang 100 yung viewers, nagsalita ka na. Naganda ba to? Utang ina, parang petics to.
Wala akong movie reference ngayon, gago, expired na yung Netflix ko. Gumamit ako ng science reference sa mga laban, at least gumana. Kung nag-aral ka lang mabuti, di na-gets mo sana. Tapos tangina mo, wag mo akong binabalaan. Yung takal mo, pang kanin lang, gago, yung takal ko, pang Pratman. Karamihan ng solid mong bars, tungkol sa'yo. Narcissist. Di ba sabi niya, si Hitler siya? Baka upgraded na Marshall, yung selfie bars may filter na. Para sa exposure, kahit contrast na sa itsura yan na mali mo. Pues tatantarin kita ng highlights hanggang mabura ka na sa video. Paano? Puro pag-aangat sa sarili at kahanginan. Meaning, puro area strike lang ang baon mo sa combat. No cap! Kaya manliliit yung sulat mo sa video na parang drone shot. Ano? Masyado na bang HD? Natural, New Year na naman. Magpakita ka ng evolution. At para magkampiyon, kailangan daw ng 4K, hindi ako magbabago ng resolution. Resolution, pareho tayong galing ng depression. Pero sa akin, nilabanan ko. Kaya dumaan lang ng saglit. Ganto ang tunay na peace of mind, kaya sa labang to, hindi ako maa-upset. Parehong porsigido magtagumpay na ang pakay ay hindi lang checks at bet habang ang matatanggap mong ring ay galing sa hotline ng mental health. Kasi yung panic attack mo, malala na yan pare. Paano ko nasabi? May panic attack din ako dati. Real talk. Paano? Pasigi-sigi lang, wala daw kaso Mars. Ang kaso, hindi nakakabuti. Paano hindi magkaka-bars? Lagi kang nahuhuli! Yan tayo mo na ayaw lumubog, palaging nabibring up. Hanggang ngayon, di matibag, nangingibabaw, parang flip ka. Punong-puno na ako sapagkat tae, yung lyricismo hindi na umangat. Sige, magtae ka na at magkalat dahil ngayong gabi, ibubuhos ko lahat. Hinamak mo, education, laking kalye, okay given. Ang lupit mo sa streets. Public figure na ang tanging alam ay figure of speech. Kaya pala, puro kopya lang yung knowledge mo, skill set. Hindi mo to kayang pikein. Lalabas lang tong average sa bawat subject, parang Form 137. Tingnan nyo, Form 137, hindi na alam. Tangina mo kang bobo ka. Ang alam na lang daw, 357. Ito, magkakalaman ulo mo sakaling matuto ka. May versatility sa bars. Ideas ay nako-compress. Di tulad ng mga sinasabi mo na puro common lang yung sense. Katulad ng, kailangan daw rock and roll bago jumaming sa maestro. Galit talaga sa teacher. Gusto pa sa mga bata magsyabo. Ang kulit talaga nito. Tangina, o usapang bisyo na. Baka maghamon ka ng, o tara, pa-medical. Hindi ako addict, pero minsan nang napamahal sa rock and roll, kaya romance ko may chemical. Ang gusto ko lang sabihin ay, di mo ako kaya. Kahit sa genre na parang Efren Bata, na kada tira ko, pasok pa rin kahit may banda. Ina mo, last 2 lines na lang, napunta pa tayo sa bilyar. Ano ender nito? Teka, isip lang ako saglit. Efren Bata, asahan mong nagkakampiyon kapag may pool sa tournament. Let's go! Palo ang banat, balik ka natin! Pinansin mo pa yung paghingi ko ng dispensa kay Marlon. Okay, partida ulit. Di ako magre-rebat. Gusto ko ikaw yung mag-champion. History kasi yung side. Sabi niya kay Sak Maestro, ano bang kahulugan ng M-site? Wala ba talaga? Subukan yung balik na rin yung M-site. Katapusan mo na. Yung M-site, pag binaliktad, katapusan mo na. O ito babalik na rin ko yung lip cram. Putang ina ka! M-site, katapusan mo na. Huwag mo nga akong ginagago. Kahit rambulin ko yung M-site, puta, baka mag-away pa tayo.
At eto, throwback lang. Sabi niya kay Krega, "My name is M-Site, and there's only one name you can found." You can found. Yan si M-Site. Ahamakin din lahat, mailayin niya lang sa hindi ko pa round. Kaya si Batas nag-post tuloy. Kasi sobrang lap trip nun. Hanggang ngayon, di niya mahanap nasan daw yung logic dun. Tapos pinupuna mo si Luxuria sa drug lord ng mga kasino. Sa ginawa mo, muntik nang palitan title ng Finding Nemo. Kaya wag kang dunong-dunungan dyan, nako. Isa't kalahati kang bano. Sa kakapuna mo ng kung ano-ano, ayan, nagamit din laban sa'yo. Pero director nga pala to. Kontrolado niya yung fight scene. Buong quarantine niya yung reference, panahong hindi pa uso vaccine. Kaya sa ginagawa mo, site, sa tournament, na-inspire ako na kunin yung 100K at ibigay ko yung cut sa'yo. Ibang level ka man ngayon, di ka banta sa akin, brother. Director ka, ako yung artist na magdadala sa title. Nakakamanghamang ang yung hype, pero tanging lip ang magmamatter. Oo, tablado lang tong site, performance ko pang Stevie Wonder. At sabi niya kay AJ Power, baka mag-ground kayo bigla kapag binalatan ko tong power. Guys, binalatan niya yung power. O, di ba? Ang solid ng line. Yan! Ganyan! Ganyan si Tobey Maguire! Ba't mo binabalatan yung power? Di ba dapat yung kable yun? Kahit may cable kayo, brother, tang ina mo, malabo yun! Yan na ba yung 2020 nyo na site? Pag linya daw namin usapan, linya ko mahuhuli. Pero itong laban parang tattoo lang, mas masakit na pagputi. Siya daw palakid sa akin upang kampyonato ay mauwi. Walang tinek sa lalamunan sa sinilang na suwi. At masama ka daw nakukulong. Naghahanap daw to ng butas, yan ang binida niya kay Arik. Hindi lang bars dala kutsong. Ito'y di abot ng iyong sulat, kalidad nito ay pang-iwahig. At sabi nito ni Gilagid, kapag siya daw yung naggigig, puta passport kanyang dala. Anong kala mo, solid site? Nagpa-passport pa tong tanga, yung gig naman domestic flight. Kaya magbago ka na site. Puro kakayabangan. Gumagamit pa ng passport para makipagpataasan. Kaya kita-kits na lang sa airport. Parang si Tulpo at Santiago lamang ang ating tagpo. Ikaw disente yung anyo at simpleng tambay lang ako. Pag nagbida itong kamutit sa akin ay nag-inaso. Isasampal kong pasaporte galing Alpha Kaparo. Galing Alpha Kaparo. Kaya ibuhos mong lahat. Ngayong ako ang nagpabida. Bilang respeto sa iyo, Brad, sa kapatiran na sa liga. Ngayong hinalo ko yung prat sa pumapalo ko na linya. Pagsara nitong kortina, makikita nyo labi niya. Let's go! Let's go! Let's go! Buong round mo, binalik mo lang sa akin yung mga dati kong linya. Yan ba yung trick yung contender? Kala ko ba magaling mag-deliver, ba't panay return to sender? Tapos, puro line marking. Pati si Poison gagayahin. Kita mo, kakamak mo kay Gregor, mapipilayan ka sa akin. Oh, line marking, McGregor. Line marking, McGregor. Sige, puntahin natin yung mga pinunan ng linya ko. Pinunan mo yung Miranda rights? Bakit? Ano pinaglalaban mo, abogado ka ba? Di mo nga afford yung mamahalin, yung private na attorney, mahiya ka naman. Mahiya ka naman daw. Tignan lang natin kung may pagtanggol mo yung sarili mo, ngayong kalaban mo yung pau. Ano? Ginamit pa yung Tobey Maguire. Tangin ng tagal, naghihintay ako ng haymaker. Pabitin-bitin tong nakakabitin, parang Spider-Man trailer. Ano, game? Yeah!
Palagi daw siyang technical, parang Patrick Beverly. Kaya pala walang IQ. Pag naglaro sa pakan, yung pagiging technical mo, walang support, paano ka tatawagan? Your numbers don't lie, and if I show some, lalabas ang ating difference. Kaya walang eksena tong si Patrick, lalo pag may all-star this week ends. Laging bilog ang bola. Di laging bilog ang bola. Nagra-rugby ka ba? Di laging bilog ang bola. Nagra-rugby ka ba? Huwag kang mag-ilusyon, ponyeta. Sa pinasok mo na court, ako ang reklusyon perpetua. Parehong may bars, pero pagdating sa hearing, mas angat ang aking boses. Conviction ko mas mabigat at madiin, na parang sinapoles. Mapabasketball o korte, malayo agwat saan mang dako. Kahit sa venue mo ibase, tanawan layo. Offensive na ba masyado? Last 2 minutes eh. Pero kung sakaling tumabla, okay, fine. Pero parang laban mo kay Sheyi, talo ka pa rin sa overtime. Palapit ng palapit, ito na ang deadline mo at limit. Ito ang kamay ng orasan at pag sinabi kong oras mo na ay minute. Dahil kung punches lang ay merong hit, sa katawan parang hagibis. Pero pag ito, tumama sa pangalip, maghahanap ng panghalili. Dahil kahit sino manalo sa inyo ng semis, di kayo makakagante. Pareho lang nasasapitin. Kahit yung laban looks versus sight, Jonas Slip, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pero kahit ma-adjust pa yung bracket, gagulaglag sa akin to. Mapa-Jonas man ulit, walang pustisong kasukat ng pangil ko. Puro bars, boring. Hindi ako magaling na joker, pero lyrics-wise, bago mo makita yung core, masasabing may layer. Kaya pag nag-init, global warming. Ibang klaseng icebreaker. Magbibitak-bitak tong lip. Manlalamig sa kada punch. Mabagal lang kapag nag-spit, pero pag nag-flow, avalanche. Bawat angle ko may cold-blooded shot. Ito ay laminang may sandehas. Bawat angle ko may cold-blooded shot. Ito ay laminang may sandehas. Di mo kayang suotin sapatos ko, ako'y laging nakatsinelas. Langong-lango ako sa bars, to ay sober, ako'y di nakaparehas. Ikaw tong mahahangover, na itali ng di namamalayan parang kinasal sa Vegas. Kalmado lang, low pressure, pero alam mong may paparating. Pareho tayong sick, pero hindi na daw ako mainit. E di sinong mas magaling? Dahil kung usapang hit, ako'y chill lang at ito'y laging galit, nagmamaoy. Sa comment section, laging triggered, parang cricket, isang click, nag-aapoy. Matuto ka mag-control ng galit. Dahil ako, nagawa ko yan sa laban na to. Para kang troll sa social media, bakit? Wala akong dapat patunayan sa'yo. Kaya kampay at pakamay, ang lesson na iiwan ng laban na to ay magkaiba yung rapper na puro live feed sa lumalamon ng buhay. Umaasa ka na sa ribat. Ano side? Nagigipit na ba? Pati yung mga sulat mong ribat, puta, naiispit mo na. Napapansin nyo ba sa liga? Halos kalahati ng laban niya, nire-reference na si Enigma. Oo, laging binabanggit si Sir sa verso niya at liriko. Baka pwede kang pumarasite sa mga sinasabi mo. Halos may million views na din nakasakseng sip-sip ito para kang kanta ni Gerald M. sa pagiging parasitiko. Pati mayor nga nire-reference, putang ina, lupit mo bro. Dinamay pa si Mayor Vico. O bakit? Dikit kayo? Vico? Dikit? Anyway. Yung galawan mo pa, Bibo. Halatadong, malachikser, pinapakilig si Mayor Vico. Ano yan, rap battle ala jingle?
Para ano, palakpak tenga? Para kumabig ka na? Nandito ka na sa akapela, puta, umaawit ka pa? Pakyo to, sana sa eleksyon patugtugin nila yung round 2 mo. Grabe ka, brother. Solid humasel. Pag pinakita mo yung views mo sa battle, pwede kang watcher. Alam mo mahirap sa'yo? Biko ka ng biko, taga-Bacoor ka naman. Sa susunod na reference mo, sino? Si Remulla naman? Di puta! 2 bayan yung kuta! Wala pang event, lumalagari na sa kabila ang ayuda! Tanginang mindset, ang galing. Yan ba yung yayamanin? Binibilog yung biko, parang bilao, para meron siyang kakanin. Tapos sasabihin mo sa battle, gutom ka pa rin, nandudurog ng lalamon, yung lilyahan mo mamen, di pa hubog yan na pang champion. Yung Tobey Maguire mo, solid nga yun, pero di ka nabuhat bilang icon. Mas kilala ka pa rin sa web na namatay sa Venom ni Marco Lacson. Pero sa 2x2 nag-champion, yung tipsy nyo, kanilang sinunog. Pero mas alam ng tao na kami ang siyang sumunog. Kasi hindi ka star sa Team SM, binuhat ka lang ng cosplayer. Itong si Derek, naging Derek Fisher, nagkampiyon na role player. At pag-usapan natin yung tandem nyo. 2 kampyon na nag-artista, tila Bobby Nuenas na. Pero kung sino pa yung site sa Kitaan Tol, kulelat ka. Nakalayo-layo na din si Asi. Katas ng 2 at probinsyano. Ikaw sa 7 ay napako. Kahit sa GMA Cavite nga hindi ka maidayo. Kasi yung karir nito ni Maggie sa Street Fighter mahahambing. Dahil sa role nito ni Papi, si Price Tag ang napapansin. Kahit may taping ka palagi, sa yung karir wala lang din. Dinikit ka na kay Barbie, di pa rin nag-apoy na parang Ken. Di ba sa SM, ikaw yung M, ba't parang wala kang kwenta? Naturingan na ikaw yung market, pero si Super Share na yung mabenta. Kahit sa YouTube, mas patok yung segment niyang reaction, bro. Ikaw katok ka ng katok, tulog naman yung channel mo. Napag-iwanan ka na ng tandem mo, hanggang arko ka na lang. Kaya ang payo ko lang, huwag ka na mag-SM. Mag-macro ka na lang. Kasi puro ka daw ML kahit 30 na yung age. Kunyari pang nag-i-stream, di naman nakamonetize yung page. Gago na to. Di ba? Gago na to. Ginagawa mo na lang yung rason para di ka istorbohin ng asawa mo. Kaya si Mrs. nag-selfie Brad kasi madalas nang naboboard. Habang nag-e-emote kay God, ikaw nag-aabang sa Lord. Nagre-reklamo na si Mars. Galaw mo daw, hindi pandadi. Ano daw silbi nang nagpa-farm kung wala kang oras sa iyong ani? Leche ka? O paano na lang pag na-retry siya? Nagigets mo ba yung punto ko? Ako'y concern lamang sa'yo. Bayaw nasasaktan na siya sa iyong mundong mapaglaro. Kaya dapat nang pigilan ka ng gana nyo ay magbalik. Ginalingan ko ng sadya yung pagsampa sa tournament hanggang mag-champion at ang ring sa kanya ay ipagkait. Habang siya ay nag-i-stream, ako magtatanggal sa net! Kaya ibuhos mong lahat. Ngayon ako, kaya ibuhos mong lahat at sa akin ka magpabida. Kung ikaw yung vintage daw na site, ito yung lip cram ng new era. GS Battle League. Mag-iisang beses pa kayo fight. Congrats sa kanilang pareho. At syempre, naluto namin to. Ang boto ng Urado, 6-3.
mananalo ng 100K. Mag-ingay tayo lahat para kay M-Side. Okay na. Sana ginawa lang namin best namin. Shoutouts kay Bayaw. Maraming salamat. Dos por dos, isa po. Ate naman eh, ate. Dos por dos, isa po ay champion. Pasig. History. Maraming salamat. Boss Anipa, maraming salamat sa buong liga. Sa lahat na nandito, sa lahat ng sumusuporta, sa naniniwala, sa buong pamilya ko, maraming salamat. Ganda mag-ingay! Okay. Judging, binoto ko si M-Zite. Round 1. M-Zite. Lamang si M-Zite ng dalawang punchline lang. Nagbibilang ako ng punchline. Siguro nag-spend si Lipcram sa round 1 ng 4 to 8 bars para mag-apologize kay Looney. If he spent that time doing punchlines, tingin ko nakuha niya pa yun eh. Pero since nag-sacrifice siya ng 8 bars to apologize to Looney, yun, lumamang siya sa punch si M-Zite sa akin. Round 2, malaking factor naman doon is yung hukay dating bars ni M-Zite. I think medyo played out yun para sa akin. Pero on M-Zite's end, malaking factor yung pag-take advantage ni M-Zite sa rebuttals. Yun. So, ang laki ng lamang ni M-Zite doon. And same thing sa third round. Dahil ang daming rebuttal ni... Kumbaga, kung hindi nagre-rebuttal si M-Zite, maaaring pumantay o lumamang si Lipcram eh. Yun. Pero sa bilang ko, dahil ang dami niyang rebuttal, yun. M-Zite all the way. And not to mention, may minor slip-up si Lipcram, minor. I have to consider that considering na sobrang flawless nung delivery na performance ni M-Zite. So kahit minor na yung ginawa and the fact na finals to, we expect na flawless shit. Alam mo yun? Pero yun, all 3 rounds, M-Zite para sa akin. Lipcram versus M-Zite, isa buhay finals. Walang exaggeration. Sobrang lupit na laban. Literal lang, dalawa lang yung naging deciding factor ko para iboto kay M-Zite. Rebuttals at consistency. Dahil yung sobrang minor sample ni Lipcram, yun lang yung nagpa-minors. Pero ang galing nilang dalawa sobra. Pero yun, dahil nga sa power ng rebuttals, tsaka sa 100% consistency, M-Zite. Congrats sa kailan ng dalawa. Yun, isa ko sa bumoto kay Lipcram. Congrats pa rin kay congrats kay M-Zite. Binase ko sa round 2 at 3 para sa akin. Lipcram para sa akin lang kasi mas malawak yung angle. Mas marami siyang na-open na angle para sa akin para kay M-Zite. Si M-Zite naman, hindi rin nagpapahuli. Mas per line, may mga suntok talaga. Siguro pinakamahaba na yung 4 lines na may suntok. Parehas silang dalawa eh. In terms naman sa sa presence, parehas malakas. Parehas malinis. Parehas din talagang mga ginamit talaga nila is para sa kalaban talaga nila. Pero para sa akin mas malawak yung nagawa ni Lipcram na angle. Congrats kay M-Zite. Well deserved yung dalawa na mag-champion at saka congrats sa 3GS. Ang binoto ko si Lipcram, si M-Zite parang bare na bumubutas, pero sa tuwing babanat na si Lipcram, nagagawa niya yung nagagawa ni M-Zite. Tsaka yung stage presence para sa akin nakuha ni Lipcram ng buo. Plus mas marami siyang angle. Yung kay M-Zite, tuloy-tuloy pero nagagawa ni Lipcram. Tapos may nadadagdag pa siya. Para sa akin, mas madaming nagawa si Lipcram. Mas nagustuhan ko yung overall performance niya. Pero solid pa rin M-Zite. Pero para sa akin, Lipcram. Yan, problem.
M-Site, boto ko, 1-2, M-Site, third round, Philip Cram. Lahat ng elements pinakita nila, strengths nila talagang napakita nila sa battle. Pero siguro yung ano na lang, magiging offensive yung structure nung rounds is kay M-Site ko binigay dahil si Lip Cram naka-usual battle format siya, which is may setups, may elements, may iba't iba siyang ginagawa, may yung ano siya kay Loons, which is ano naman, puntos din naman, but sa gantong klaseng laban nila na ganong kadikit, and ayun nga, ang lakas ng energy, parehas silang nag-pull through sa expected performance for a finals match. It came down na lang sa yung direction ng rounds mo na sinulat. May gusto ka bang patunayan? Gusto bang manalo? Gusto mo bang pumuntos? Siguro kung hindi to title match, pwede kong maibigay kay Lip Cram for creativity, for yung showmanship. Pero dahil finals to, ito yung kumbaga titignan mo dito yung being an ultimate MC. And for me, sa laban na yun, si M-Site yung nagpakita ng elements ng being an ultimate MC. Para sa kanya yung 2020 o side ko ba? Cheers ako sa M-Site versus Lip Cram. Binoto ko sa M-Site, overall na lang isang factor lang yung sa ribatan. Sa ribat sobrang lakas din. Kung sa element siya, kung susurin siya overall battle, yung rebuttal talaga. Tsaka may konting stutter si Lip Cram. Siguro kung sa grade lang 10 out of 10, siguro M-Site 10 tapos Lip Cram 9. Kaya binoto ko sa laban nito M-Site. Ayun, si Inyo, gusto ko man na mag-shoutouts kay Lip Cram at kay M-Site. Sayang walang crowd, pero ayun nga, tulad ng sinasabi ko kanina, isa to sa pinakamaganda sana na naging finals. Kasi kung ba't pinaka naging maganda kasi sobrang hirap kasi na umabot ko ng punto sa finals na maganda pa yung ipapakita mo. Kumbaga, bago to siguro, Sorhenyo Mot, yung pinakamaganda ko na nakita ng finals. Pero ngayon, isa to sa, ito na yung standard ko ng pinakamagandang finals. So, ayun, punta tayo sa boto. Binoto ko si Lip Cram. First round, binoto ko si Lip Cram. Una, kay M-Site kasi, parang nangyari, creative siya, pero nakulangan ako sa punto na kumbaga pwede mo tong gamitin sa iba na kumpara kay Lip Cram na par lang talaga sa ito. Dudurugin talaga kita ngayong gabi. Tapos yung second round naman, ang nangyari, yung consistency ni Lip Cram, ganun pa rin. Para sa ito. Tapos yung kay M-Site naman, kumbaga, creative pero hindi lahat. Kumbaga, medyo naging half doon, medyo creative na. Tapos itong kalahati para sa'yo, parang ganun. Tapos yung round 3, malakas yung mga ribat ni M-Site. Kaso, hindi ko siya medyo binigyan ng puntos. Pero kung tutusin, puntos talaga yun. Pero sa ginawa kasi ni Lip Cram, kumbaga sapat na yung round 3 niya para matumbasan yung round at ribat ni M-Site para sa round na yun. Kaya, ayun, binoto ko tatlong round Lip Cram mo. Ayun, sinyo, shoutouts, Real Clothing at shoutouts sa inyong lahat. Tanginan nyo. Abra, LDP. Sobrang props sa battle na yan. Grabe, kahit walang crowd na maramihan, yung presensya pa lang ng MCs na nagre-react sa mga bara nilang dalawa, parang walang pandemic. Pero grabe, sobrang saya, man. Isa ako sa mga bumoto kay M-Site sa battle na to. Sa round 1, yung round 1 binigay ko kay M-Site.
Although kasi sobrang hirap dahil halos lahat ng round nila sobrang dikit ng lakas. Kumbaga yung dami ng punchlines, yung intensity, nagkakaiba kasi sa estilo na gamit nila. Kumbaga yung dami at yung lakas ng punchlines at consistency, ganun karami yun per round na kinalat nila. Pero magkakaiba ng style. So parang nagdedepende rin sa preference mo sa mga reference, mga ganun bagay. Sa akin sa round 1, binigay ko yun kay M-Zite. Nagustuhan ko yung mga yung mga bara niya tungkol sa rounds, yung sa Doctor Strange daw, kada round may maganda kang pupuntahan, yung mga ganung bara. At hanggang yung ender niya, trip ko rin na tapos na ang leap year. Sa round 2 naman, round 2 parang medyo tie sa akin eh. Parang balikan natin yung round 2. Sa round 3, parang sabog utak ko, tol. Sige, decided na rin ako sa round 2 pala. Round 2 binigay ko kay M-Zite. Parehas yung round 2 sa akin parang halos tie rin halos yung round na yun eh. Pero nadala siya ng panalo para kay M-Zite dahil sa rebuttal. Kumbaga yung rebuttal niya yung nagpapanalo sa kanya sa round 2 dahil parehas din yung power ng round 2 eh. Round 3 man, nawala na sa bilang yung punchlines na nilista ko sa utak ko. Masyado nang marami, masyado nang intense. Para i-judge yung ganong klaseng, yung karaming punch, kailangan mo ulit-ulitin at i-replay yung round na yun at ikaw maglista ng mga puntos mo sa dami ng punches na yun, hindi mo siya malilista ng live kaya akasabog talaga ng utak. Pero sa naramdaman ko at sa narinig ko ng mga punchlines na natripan ko, parang pwede ko ibigay kay Lip Cram yung round 3 dahil mas nakarami, para sa pakiramdam ko mas nakarami siya ng punches kay M-Zite, pero hindi ibig sabihin hindi mahina yung round ni M-Zite, pareha silang malakas tol. Kaya ayun, solid round 1 and round 2 na ibigay ko kay M-Zite, round 3 kay Lip Cram. Sobrang props kay Lip Cram dahil hindi rin naman siya talo sa battle na to dahil sobrang ganda ng pinakita niya at either way, kahit sino sa kanila pwedeng manalo, kailangan lang talagang pumili. At ayon sa mga natripan ko at sa preference na nakikita kong mas may lamang ng konti, bibigay ko yung boto ko kay M-Zite. Yun lang naman, suporta palagi sa 3GS Battle League. Ang buhay Flip Top. Let's go! Binoto ko si M-Zite. Nahirapan ako. Pero nahirapan ako, hindi ko sigurado. Sigurado ko, isa sa pwedeng sabing pinaka-solid na sa buhay finals yung M-Zite Lip Cram. So pagkatapos ng battle, naisip ko talaga Lip Cram. Kinain niya yung stage mula simula hanggang matapos. Pero naisip ko rin parang natural kay Lip Cram na malaking tao siya tapos malaki yung boses niya. Kung mahatulan mo siya sa aspeto ng pagsusulat, performance overall, pwedeng cancelin ng rebuttals ni M-Zite yung stage presence na yun ni Lip Cram. So sobrang solid mula simula ng rounds nila, round 1 hanggang round 3 sa parehong panig. Pero kung panonoorin nyo mabuti yung video, lamang talaga para sa akin lumamang sa punchlines si M-Zite. Pwede rin mali ako ron, pero ano man yung naranasan ko, at kung mahatulan natin kung sinong mas solid, M-Zite. So, ayun. Grabe yung palitan namin ni M-Zite. Tuwan-tuwa rin ako kasi walang nadumi na sa amin. Parang kada rounds nagkakainan kami ng ng puntos eh. Siya yung tryouts champion, 2x2 champion. The same time, nakuha niya na rin ngayon yung hinahangad niya. Kumbaga champion ka sa mga to, tas ngayon isa buhay naman. Diba? Nakakatuwa lang din na may 3Gs na hawak ng title. Katulad ng parang kay Benji Paras na rookie plus MVP na bihira lang din magawa sa liga. Kahit yung natalo ako, wala akong naramdaman kundi saya kasi ganun nga, ang ganda natapos ng laban. Detalyadong forbars kanyang gamit. Magaling ka sa construction site. Pang George Foreman aking punches. Kaya hindi yan hassle par. Kung 4-bar set ang kanyang asset, sapat na aking angle bar para ilaglag ka sa bracket.
ayun yung disadvantage na mauna ka eh. Kumbaga, sabi ko una ako, pag ito hindi ko siguro na bigyan ng magagandang rebuttals para sa akin. Kasi wala na ako isang round na pwede mag-rebut. So itong 2 round ko na may chance ako mag-rebut, siguro parang nasa isip ko pag hindi ko to nagampanan na maayos, hindi ko na ibalik, sa tingin ko wala. Kada matatapos yung round ko, parang pagaan yung pakiramdam ko simula sa round 1. Kaya nung natapos ako, tas siya na lang yung bumabanat, magaan na yung pakiramdam ko, tapos parang ini-enjoy ko na lang yung banat niya. Ayun. Nagsorry ka kay Loons. Napanood nyo sa harap ng camera. Ikaw nga tong di pinangatawanan yung branding, wala pang 100 yung viewers, nagsalita ka na. Yun, baka pukusan ko na talaga yung music. Hindi ko talaga mapukusan dahil galing nga tayo sa 2 tournament. Sobrang tuyot na tuyot ako. At hindi ko rin talaga kaya i-manage yung oras ko dahil may mga personal pa tayong kinakaharap na problema. Ang kagandahan lang din, nagiging maayos naman na. May mga ilan na lang. Gagawin na lang natin yung gasolina para mapaglabas ng mga music. Kaya abangan nyo yan. Urban Cali Mix. Siyempre tuloy-tuloy pa rin, imbitahan ko ulit kayo sa aming channel, Motus Battle League, no? Sinimulan ko na ulit yung Motus Battle League. Ayun yung ligang ginawa ko para sa mga aspiring at buti na lang itong taon na to, parating na to, sinisimulan na namin, actually iniisa-isa na namin. Binubuo ko na yung iba't ibang division. Meron na akong Metro Manila, meron na akong Calabarzon at sisimulan ko ng Central Luzon next month. Central Luzon, Visayas, Mindanao Division, tsaka yung South Luzon Division ko para sa Bicol Region. Yun, sisimulan ko na yun. Sana supportahan nyo yung mga aspiring. Sobrang daming gagaling na MCs, lalo na sa mga nagsisimula ngayon. Kaya ayun, sana masilip nyo rin yung channel. Malamang nasa first comment ako o aabangan ko to. At ilalagay ko yung link. Yan, pwede nyo i-ano dyan. At ayun, tuloy-tuloy pa rin. Motus Battle League, mga projects, music videos. Tsaka ayun, tuloy-tuloy lang. Yon, dinededicate ko nga pala itong laban na to para sa tita kong namayapa at syempre sa bayaw natin na si Lil Jon, kay Paring Alas at sa lahat ng mga sumusuporta sa 3GS, hindi lang sa akin, sa Flip Top, sa buong liga, sa lahat ng MC. Sana hindi lang bate lang subaybayan nyo yung mga tracks namin or pati na rin siguro mga gigs para magkita-kita tayo doon, makapirman lang kami sa inyo. Yan, 'di ba? Bilang pasasalamat sa buong suporta at sa mga pilit pa rin ng i-hate at wala na kami magagawa dyan. Andyan na yan. At gusto ko lang pala ipahabol, napakaganang kalooban ko ngayon dahil personal akong humingi ng tawad kay Looney, kay Apex. Ano man yung pangit na nangyari, ayoko na ring dalhin dito sa liga kasi parang binubuo na to ng samahan na napakaganda, di ba? Pangit naman kung may mga hate pa tayo at hindi ko kinakahiya yun at hindi ko binababa yung sarili ko para doon. Kumbaga, yun talaga kailangan. At once again, humingi ako ng tawad ulit sa mga kakapatid natin dyan, Apex, Looney, Sunugan at kay Kuya Mike Swift. Yeah, kay Ma'am Idel. Maraming salamat syempre sa lahat ng naniniwala. Katulad ng sinabi ko, sa lahat ng naniwala, sa lahat ng hindi naniwala, salamat pa rin. Salamat sa buong 3GS, salamat sa buong Flip Top, kay Enigma, salamat kay Bayaw Lip. Sobrang solid na laban. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy pa rin na naniniwala na kaya namin gawin yung mga nagagawa namin.